Ayun, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, meron nagtatanong sa atin na isa nating kapitbahay about naman dito sa printer. Tatanong po siya kung ano nga ba ang advantage saka disadvantage kapag gumagamit ka ng network printer or wireless printer. Okay? Kasi meron po silang meron daw po silang office. So nagtatanong yung boss niya kung ano nga ba ang recommended na bibili na printer. Okay? Kaya tinatanong po niya sa akin kung ano yung mas okay. Siyempre para sa akin mas okay talaga kapag yung network printer. Okay? Kasi ano nga bang advantage? Kasi kapag yung printer mo is yung normal printer lang, yung USB printer lang, kapag maraming user, siyempre isi-share mo yun dun sa isang PC na nakakonect kung saan yung nakasaksak through USB. Unlike na kapag naka-network printer ka, kunwari magka-problema yung PC na isa, makakapag-print pa rin yung iba kasi dun lang sa PC na yun yung may problema. Pero kunyari, printer mo is naka-USB, tapos nagka-problema yung printer na yun kung saan siya nakasaksak, saan nakashare yung printer na yun, automatic, lahat hindi makapag-print. Okay? Yan po yung disadvantage kapag naka-USB printer lang. Pero kapag naka-network printer ka, si network printer, kapag may problema yung isang PC, walang problema yun. Siya lang ang hindi makakapag-print. Yung iba, makakapag-print kayo. Kasi, syempre, di ba, naka-network to, may sariling IP. Naka-point directly yung printer mo doon. Okay? Tsaka, yung isa pang advantage is, siya, space saver. Kasi, kunwari, doon sa workstation na yon medyo masikip na yung, yung area. So, kailangan mong ilapit yung printer kasi yung mga default ng USB, maiksi lang. Unless, kung mayroon kang extender ng USB, pwede mo siyang ilayo. Pero, magkakaroon siya ng performance na loss kasi madidelay yung print kasi lumagpas na yung sukat ng USB. Pero, kapag naka-network printer ka, mas maganda yun. Kahit saan mo ilagay as long as na mayroong LAN port doon or abot yung Wi-Fi, pwede po, no? Right? So, ganun yung advantage kapag naka-network printer. Ayan. Tapos, ang tinatanong pa po niya, ano nga ba ang mas mahal? Network printer ba or yung USB printer lang? Siyempre, iba yung price kapag naka-network printer. Kasi kapag naka-USB printer, ito yung ginagamit na USB. Ayan. Ito yung ink. Ito yung power. Ito yung isang, ano ba to? LAN. Yan, fax machine. Yan. Yan yung disadvantage, no? Kapag naka-USB printer ka lang. Kapag naka-network printer ka, kahit saang space area mo ilagay, pwede, no? Kasi, network siya. As long as na-connected siya sa Wi-Fi, pwede mo pa rin i-connect lahat ng printer. Yan. So, madali lang mag-setup ng network printer, no? Basic lang talaga to. Kasi, kapag mga network printer na mga bago, meron na siyang screen. Ayan. Yan, o. Okay? Tapos, meron na rin siyang ganito. Meron na rin siyang ganito. Ayan, LAN port. Ayan, LAN port. Pwede mo siyang directly i-connect sa I/O port dun sa network mo. Tapos, pwede mo rin siyang i-connect through wireless. Kasi ito, wireless printer ito. Kung may Wi-Fi ka, enter mo lang yung username, password. Dito mo naman makikita kasi may maliit na screen. May maliit na screen na po siya. Ayan o. Pag i-connect mo siya sa Wi-Fi. Okay? So, ganun lang kadali. So, bago mo install to, tanggalin mo muna lahat yung mga green na to. Kasi ito yung niya. Yan. Yung mga yan. Napaka-basic. Okay, so ganun po, no? Sana may natutunan kayo for today's vlog. Ganun yung pinagkaiba ng network printer at saka ng USB printer lang. Okay? So, basic lang to. Tapos, ito yung USB. Wait lang. Ito yung USB cable yan. Ito. Kapag gagamitin mo power pala to. Kapag gagamitin mo siya sa single PC lang na directly connect. Ito yun. Yan.
So, kung nyo mapapansin, yung sukat nito is napaka-exe lang, no? Kailangan mo talagang itabi siya dun sa computer. Iba paano, kunyari, masikip na yung area. So, mga ano lang to, 1.5 meters lang. So, napakalapit lang. Kailangan mo lang talaga ilapit. Medyo malaki to. Kaya, kakain talaga ng space. Pero dahil nga, network to, so, kahit saang area, pwede natin ilagay. Basta connected siya sa Wi-Fi. Okay? So, ayan. So, hindi ko na ituturo. Mayroon akong mga vlog nito kung paano mag-connect sa network natin. So, kapag i-connect mo to sa network, kapag may DHCP server ka, kapag sinaksak mo yung LAN port dito, automatic, bibigyan na to ng IP. So, after mo makuhanan or nakakuha na to ng IP, access mo lang sa browser. Tapos, static IP mo lang. Tapos, i-reserve mo lang siya doon sa DHCP server mo para hindi magbago-bago. Para every time na mamamatay, hindi siya magbabago. So, same IP pa rin, kaya hindi ka mahirapan. Kasi, kapag mag-iba-iba yung yung printer IP, every time, magre-reconnect ka dun sa mga computers na naka-connect dito. Iba paano kung 100 computers ang naka-connect dito. So, everyday yun. Mag-iiba-iba or magre-reconnect ka. So, yung purpose nun, kaya kailangan mong static, tapos i-reserve mo sa DHCP server mo para hindi magbago yung IP, para hindi ka araw-araw magre-reconnect ng mga PC mo dito. Okay? So, ganun lang. Basic lang po, no? Yung pag-setup nito. So, ganito po pala yung ink nito. Ano pala to? Epson L5290. Yung ink nito is 003. So, ganito lang yung niyan. Paglagay. Buksan mo lang. Ayan. So, may naman yan. May nakasulat yellow. May nakalagay naman dito. Yellow. So, ilalagay mo lang. Kasya na to buo pag inubos mo Yan. Okay, tago muna natin to. Hindi naman natin na kailangan to kasi ina-network naman natin siya. Hindi ko na ituturo, no, kung paano mag-network. Napaka-basic lang po mag-setup ng network printer. At saka meron akong mga vlog niyan. Pwede nyong panoorin. Yan. Ayan. Mukhang saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang. Uy, baka sumobra. Saktong-sakto lang. Wala na. Mayroon pa. Pwede pa to. Ayan. So, ganun lang mga kapitbahay. Ganun lang yung advantage kapag naka-network printer ka, no? So, after mo na ito, pag inon mo na, hindi ka agad pwede mag-print kasi mag-i-initialize pa to magpapump pa yung ink niya para pumunta dun sa mga host niya. Okay? Alright, so that is our vlog for today. Okay, so ganun lang ang gagawin mo. Ilalagay lang natin lahat. Tapos, kukuha ka lang ng available IP na hindi gamit sa network mo. Tapos, ilalagay mo lang siya. Configure mo lang siya dyan. Tapos, ready to use na. Ang gagawin mo lang, add mo lang siya doon sa mga PC. So, dahil may ganito na akong printer, ang gagawin natin dyan is re-add lang natin. Okay? Uy, puno na. Tapos, next. Pwede pa to. Sayan. Okay, so ayan mga kapitbahay. Ganun lang. Sana naintindihan ng isa nating kapitbahay no, ang pinagkaiba. At saka yung isa pa pala na advantage or pinagkaiba nila is yung presyo. Ibang-iba talaga ang presyo ng network printer. Ito na sa ata to? 14K. Oo. Basta, mas mahal yung network printer kaysa sa USB printer lang. Pero pagdating sa market, bihira ka na lang nakakakita ng mga printer na hindi sa network. More in na talaga, network. Makakakita ka siguro yung mga old version. Okay? So hanggang dito na lang mga kapitbahay. Maraming salamat. God bless and peace.